A blessed day, mga ka-truth seeker. Welcome to Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes: that we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Error number 1 po tayo, Religion Saves, Part 6. Reasons why religion saves is error. Napag-aralan na po natin yung number 1 to number 13 reasons why religion saves is error. Continuation po tayo. Why religion saves is error. Religion saves is error. Because religion is the result of salvation, not the cause of it. James 1:2, sabi ni James sa kanyang mga kinakausap, mga kapatid ko, ano ibig sabihin yan? Ang kinakausap na rito ni Pablo ay mga regenerated, ligtas na. James 1:26, kung sino man ay nag-iisip na si religyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. James 1:27, ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos sa tama ay ito, dalawin ng mga ulila at mga babaing balo. Sa kanilang kapigatian, pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ang pinupunto ni Santiago sa James 1:26-27 na ito, sa mga ligtas regenerated na, sila ay dapat at expected na makitaan ang bunga ng dalisay na reliyon, bunga ng pagpipigil ng dila at bunga ng pagdalaw sa mga ulila at mga babaeng balo, at bunga ng kadalisayan ng sarili hindi lamang sa harap ng Diyos kundi sa harap ng tao. Hindi po binabaliwala ng Biblia ang reliyon. Inilalagay lamang po nito ang reliyon, mga ka-truth seeker, sa tamang kalalagyan. Ito ay pagkatapos nating maligtas at dapat resulta lamang ng kaligtasang mayroon na tayo, ang reliyon. Nagre-reliyon tayo hindi para maligtas, nagre-reliyon tayo dahil ito ay bunga lamang ng kaligtasang mayroon na tayo, mga ka-truth seeker. Acts 2:37, nang marinig nga nila ang pangaral ni Pedro, ay nangasaktan ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Meaning, ang regeneration ng Holy Spirit ay naranasan na nila at sila ay nangaligtas na sa Acts 2:37. Acts 2:40, at sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo si Apostol Pedro at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Acts 2:41, yung mga nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan, meaning ang mga nakaranas na ng regeneration ng Holy Spirit ay tinanggap ang salita ni Pedro at pagkatapos nilang ma-regenerate at maligtas, sila ay nagpabautismo. At nangaparagdag sa kanila ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa na naligtas. Meaning, isa pang resulta ng regeneration nila ay nangaragdag sila sa church o automatically nagiging miyembro sila ng church. So, resulta bunga lamang ng kanilang kaligtasan na natanggap ang pagiging kaanib ng church ng Diyos. So, magkakaroon tayo ng puso na umanib sa church ng Diyos. Excuse me po. At sa Acts 2:47 EMTB translation, praising God and having favor with all the people, and the Lord was adding to the church daily those who were being saved. Meaning, ang mga nangaligtas na ay automatikong idinaragdag ng Diyos sa church at nagkakaroon sila ng kusang loob o naturalesang pag-respond sa katotohanan na kailangan nila ang church. So, resulta bunga lamang ng kaligtasang natanggap natin ang pagiging kaanib ng church ng Diyos. Why religion saves is error, mga ka-truth seeker? Because religion is not the Christ who saves. Sa panahon natin ay may mga mangangaral na nagtuturo na ang reliyon daw ay makakapagligtas. Bakit po? Dahil ang reliyon daw ay si Jesus at ang si Jesus daw ay reliyon na tagapagligtas. At ginamit nila ang 1 Timothy 3:16. Magandang balita Biblia. Ito po nakasulat. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon
Sa salin ng Greek Bible, ang salitang reliyon dito ay eusebia o godliness, holiness. Sa Tagalog ay kabanalan. So maling translation po ang salitang reliyon na isinalin ng magandang balita, Biblia. Ano? Kasi pinalalabas ng mga ngaral na ang 1 Timothy 3:16 ay nagtuturo na ang reliyon daw ay si Jesus at ang Jesus ay makakapagligtas at si Jesus ay reliyon na makakapagligtas at ang reliyon ay makakapagligtas. Sabi dito, basahin po natin uli, 1 Timothy 3:16. Hindi may kakilala na napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon na si Jesus na nanahayag sa atin bilang anyong tao, pinatunayang matuwid na espiritu at nakita ng mga anghel ipinangaral sa mga bansa ang Jesus, pinaniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kaluwalhatian ng Jesus na tinatawag na reliyon. Meaning, mahiwaga ang kabanalan. Ang pinupunto po dito, hindi reliyon. Ito po ang ibig sabihin yan. 1 Timothy 3:16, napakadakila ng hiwaga ng ating kabanalan. Ano? Ang mahiwaga na kabanalang mayroon tayo na nasa atin na nasa church na ng Diyos. Dahil si Jesus ay nahayag sa anyong tao, naging tunay na tao matuwid at si Jesus ay ipinangaral sa sanlibutan. So hindi itinuturo dito na si Jesus ay reliyon na makakapagligtas at ang reliyon ay si Jesus na tagapagligtas. Si Jesus at ang reliyon po ay magkaibang bagay. Si Jesus po ay persona, samantalang ang reliyon ay usapin ng good work o usapin ng belief o reverence, fear of God. Religion is ceremonial worship, religious discipline, obedience, and belief. Jesus is the cause of salvation, religion is the fruit of salvation, na magkaiba po sila. Number 16, reason why religion saves is error. Because religion, the gospel and God are completely different. Marahil may mga nagsasabi sa atin na ang reliyon ay ang gospel at ang Diyos ay parehas lang. Ang Diyos ay reliyon, ang gospel ay religion, at ang faith natin ay reliyon. So ang reliyon ay nakakapagligtas. Mali po itong pananaw na ito, mga kapatid, mga ka-truth seeker. Mali po na sabihin ang gospel at ang God ay reliyon. Bakit po? Lagi natin tatandaan na ang Diyos at ang gospel ay completely other. Ang salitang reliyon ay naimbento o limitaw lamang o nag-exist lamang sa panahon ng lengguwaheng Latin. Ang Diyos naman ay eternally existent at ang gospel ay covenant grace ng Diyos in eternity. Hindi pwedeng equate o hindi pwedeng maging parehas lang at pantay lang ang Diyos, ang gospel at ang religion, mga ka-truth seeker. Para lang patunayan na ang reliyon ay makakapagligtas. Relevance challenge po ng ating pinag-aaralan. James 1:2, mga kapatid ko, meaning ang mga kinakausap ni Santiago rito ay mga regenerated, ligtas na. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya reliyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na reliyon ay at walang dungi sa harapan ng Diyos at Ama ay dalawin ng mga ulila balo sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungi ang kanyang sarili. Meaning, ang pinupunto ni James sa James 1:26-27, mga ka-truth seeker, ay ito. Sa mga ligtas na sila ay dapat at expected na makitaan ang bunga ng dalisay na reliyon, bunga ng pagpipigil ng dila at bunga ng pagdalaw sa mga ulila at mga babaeng balo at bunga ng kadalisayan ng kanyang sarili. Hindi lamang sa harap ng Diyos kundi sa harap rin naman ng mga tao, siya ay progressively lumalago, progressively ay nadadalisay, progressively ay umaangat ang antas ng pagkamakadiyos niya. Summary statement, mga ka-truth seeker. Religion is the result of salvation, not its fruit. To unlearn error and spread the truth, you may connect with us, like, follow, watch, and subscribe. Ipopost na lang po sa baba. Good day and God bless po sa ating lahat.